Sige po, mag-umpisa na tayo. Pero bago po tayo dumako sa pambugat na panalangin, gusto ko lamang pong pasalamatan at papurihan ang Panginoon dahil the last 3 days po, nakaramdam po ako ng pagka-cramps ng paa at panghihina at pagtingin ko sa kamay ko parang ang tanda-tanda ko na. Pero 61 na po talaga, matanda na po talaga ako. At parang sa gabi po, nagpo-profuse sweating ako na hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko, nanghihina ako. Dahil po sa karunungan ng Panginoon, nag-decide po ako na magpakuha ng potassium, sodium chloride, at nalaman ko po na ang potassium ko ay 2.7, ang normal po is 3.5 to 5.5, ang sodium ko po ay 127 yata yun. Ang normal po is 135 to 155. Purihin po ang Panginoon kahit ganun kababa ang potassium ko. Sabi nga nung doktor namin, nung pinatingnan ko, buti ma'am hindi ka nadadapa o hindi ka, anong tawag nito, nakakabangon ka pa. Kasi yung iba, pag ganyan ang potassium, hindi na nakakabangon. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa Panginoon po, siya ang nagbibigay ng kalakasan. Araw-araw nananalangin kami sa mga may sakit. Pero hindi namin alam, may nananalangin din po sa amin. At higit sa lahat, namamagitan ang Panginoon na siyang nagbibigay ng kalakasan. Sabi po sa Isaiah 41:10, sabihin ko lang po ito, ako'y sa inyo upang di matakot, di man lulupaypay man. Ako ang inyong Diyos na magpapalakas sa inyo, iaalay, pagsasanggalang ang kanang kong kamay. Kaya wag po tayong matakot, ano man ang nararamdaman natin, ipaubaya natin sa Panginoon at ang Diyos ay magbibigay ng karunungan upang malaman natin kung ano ang dapat nating gawin. Sige po, tayo po ay manalangin, tayo po ay tumayo. Papuri po sa Diyos, purihin ka o God. Tunay na kayo po ang Diyos na dakila. Kayo po ang aming kagalingan. Kayo ang aming kalakasan, Lord. Kung wala po kayo sa aming buhay, wala po kaming magagawa, o God. Sa iyo po kami umaasa, Lord, lahat ng bagay sa aming buhay. Kilala mo kami, o God, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Batid mo, Panginoon, ang mga pinagdadaanan ng iyong mga anak. Kayo ang nakakaalam ng laman ng aming puso, o God. Thank you, Lord, for your love, for your grace and mercy, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig, sa kalakasan na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Ano man ang mangyari, andyan kayo, Panginoon. Sa aming kahinaan, kayo ang aming kalakasan. Sa aming mga pangangailangan, patuloy na ipinoprovide mo ito, O God. Sa lahat po ng mga pagsubok, andyan ka kasama namin, Panginoon. At siyang umaalalay, nagbibigay ng karunungan at katalinuhan sa bawat anak mo, O God. Lord, sa umagang ito, kami lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, kinikilala na kami po, O Lord, ay makasalanan. Hindi po kami makakaabot sa inyong kabanalan kung hindi po kami hingi ng tawad sa lahat ng mga nagawang kasalanan ito, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat, sa mga nagawa naming hindi kalugod-lugod sa inyo, sa isip, salita at sa gawa. Sinadya man o hindi sinasadya, forgive us, O Lord. Purify our heart, O God. Maraming salamat sa banal na dugo na siyang tumigi sa krus ng Kalbaryo ng aming Panginoong Hesus. Dahil kami, Panginoon, itinuring mong malinis, higit pa sa isang niebe, Panginoon, na walang maipipintas dahil sa pagtigis ng dugo at dahil sa pagbuhis ng buhay ng aming Panginoong Hesus, O God. Lord, sa umagang ito, O Lord, dalangin namin na pangunahan mo po ang lahat ng gagamitin mo sa aming song leader, Lord, sa mga backup singers, sa mga musician, O God. Thank you, Lord, sa karunungan at katalinuhan nila, na patuloy silang nagpapagamit na may kagalakan sa inyong iglesia, O God. Sa magdadala po ng mensahe, maraming salamat sa umagang ito na ihahatid ang mensahe, Panginoon, na nagmumula sa inyo, na may karunungan, katalinuhan at kapangyarihan na galing sa Panginoon, O Lord. Maraming salamat sa lahat ng mga anak mo na wala pa po dito, Lord. Dalangin namin kung sila man ay pupunta, lidisin mo ang kanilang daraanan upang makarating sila
ng ligtas at payapa na taglay ang kagalakan. Sa lahat po, Panginoon, na nandirito, O God, dalangin namin na ang aming mga puso ay buksan mo upang kami, Panginoon, ay magpuri, magsamba, magpasalamat sa inyo, Panginoon, na taglay ang kagalakan, O God, at ang mga salita mo, O Lord, ay tumimo sa aming mga puso na ito ay malakaran namin, maipamuhay, O God. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang maparangalan sa umagang ito at ikaw ay masamba namin sa Espiritu at katotohanan, O God. This all we pray, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang pag... Isang mapagpalang umaga at maulang umaga po sa ating lahat. Sino po yung nagpe-pray na umulan? Amen, hallelujah. Ito na po yung ulan. Uulan ng pagpapala sa umagang ito at sa buhay nating lahat. Tayo pong lahat ay umawit at habang tayo po ay umaawit, kamayan po natin, umikot po tayo, batiin po natin ating mga kapatiran. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam, presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang pangalan mo, Jesus, sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Purihin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Glorify your name, Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam, presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya, sa kagalingan, O Lord, sa kalakasan, sa kagalakan, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, tinataas ka namin sa amang kalagitnaan. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus,
Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapig na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po natin pasalamatan at ibigay ang mataas sa purit pagsamba sa ating Diyos. Sa Kanyang katapatan, sa ating mga buhay, sa lahat ng Kanyang ginagawang mga magagandang bagay. Oh Father, we thank you, Lord Jesus Christ. Ama, lumalapit kami sa harapan mo ngayon. Nagpapakumbaba. At inihandog po namin, Lord, ang aming sarili as a holy, pleasing, a sacrifice of praise to you, Lord God. Tanggapin mo po lahat ng mga puring ito ng mga anak mo. Salamat, O Lord, sa isang linggong nagdaan na hindi niyo po kami pinabayaan. Sa lahat, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Thank you, Lord, for providing for us. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan nakamit sa piling mo.
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, Jesus! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapuri, ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Amen.
purihin po ang Panginoon. Tunay na daman natin ang kabanalan ng Panginoon at ang kanyang presensya. Amen po ba? Amen. Tunay nga po na napakagandang umawit sa Panginoon, lalo pa po at nagbe-blend ang ating mga musician at ang mga umaawit. Napakaganda po. Tunay nga sa papuri po at pasalamat sa ating Panginoon. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa salita ng Panginoon na ihahatid po ng ating pastor, Pastor Melvin Bisda. Bago ko po siya tawagin, atin po siyang ipanalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa buhay ni Pastor Melvin, O God. We pray na patuloy mo po siyang bigyan ng karunungan at katalinuhan at patuloy na pagpalain mo po siya in all aspect of his life, Panginoon. Bakod ng pag-iingat po ang patuloy na hiling namin at nawa sa umagang ito, Panginoon, ma-deliver niya po ang iyong salita na taglay ang kapangyarihan at karunungan na nagmumula sa inyo upang ang mga salitang ito, Panginoon, ay maalma namin at matutunan namin at maipamuhay namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sige po, batiin po natin yung ating mga katabi na isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Amen. Sa umagang ito, sabi nga, isang maulang umaga sa bawat isa sa atin. Maaring, sabi nga kanina ni Sister Jean, yung mga nananalangin na umulan, ayan, pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Hindi lang ba sa ulan, bagyo pang ibinigay. Purihin ang Panginoon. Maaring ilan sa atin dito, talagang nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi dininig po ang ating panalangin na sa mga darating na araw, maging hindi na ganun kainit ang ating panahon. Maaring sa atin, marami sa atin dito sa Metro Manila, nagpapasalamat kasi for the past 3 days, makulimlim, tapos kahapon hanggang kagabi, hanggang sa ating pagising, ando ng patuloy na pag-ulan. May daladalang pagpapala ang ulan. At maaring sa nakararami, ito ay isang malaking pagpapala, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nasa mga bukirin. Kasi alam naman po natin, di ba po, nasalanta talaga sila ng tagtuyot. At maaring ilan ho din sa atin dito, hindi rin ho ninanais na umulan. Kaya tama lamang na, patuloy pa rin tayo manalangin na loobin ng ating Panginoon yung bagyong dumaraan o dadaan sa atin sa Pilipinas, hindi makapaminsala ng lubusan. At ang ating mga kababayan na tatahakin itong bagyong to, sila ay maging ligtas. Kumbaga tayo, nasa ating mga tahanan, komportabling natutulog, bago ho tayo matulog, panalangin ho natin sila na sila ay maging maayos at ligtas. Kaya purihin ang Panginoon. Sabi nga po sa ating tema ngayong taon, Krus ni Jesus, kabanalan, runong, ugnayan, sigasig. At sabi po sa Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nais sumunod sa akin, ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Tama po na tayo bilang Kristiyano, pasanin natin ang ating krus. Ano po ba yan? Marami hong maraming isinasalarawan ng krus na atin. May kanya-kanya ho tayong bitbitin o dalahing krus. At higit sa lahat, tayo ay patuloy na sumunod sa ating Diyos, sumunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, tayo po, purihin ang Panginoon, linggo-linggo, niloloob ng ating Diyos na tayo ay merong Bible study, hindi nagkakaroon ng abirya na maipahayag ang salita ng Diyos. Hindi man ho tayo makatunghay ng live, pero iyan po ay maaari natin mabalikan at mapanood at matanggap natin ang aral na nagmumula sa ating Diyos. Para sa buhay Kristiyano ho natin, patuloy ho tayong
lumalakas sa ating pananampalataya. At lubusan natin nakikilala ang ating Panginoong Jesus. Kasi yan ang pinaka-importante. Hindi naman maaring kilala natin ang ating tagapagligtas, pero hindi naman natin sa lubusang nakikilala at kung ano ang katangian niya. At kung paano niya tayo patuloy na magagabayan at mapapatnubayan. Kasi nga, ang dyablo, double time ho siya, at ang isang trabaho ho niyan, tayo ay ninlangin, lalo na kung tayo ay nakikita niyang lumalakad kasama ng ating Diyos. Ngayong umaga po, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Panginoon sa atin na matatagpuan po sa aklat po ng Kolosas 3:1 hanggang 17. Ang sabi po dito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanang ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ano nga ba yung mga bagay na panlupa? Minsan, yung mga pangarap natin, yan ang mga bagay na panlupa. Na sa kagustuhan nating makamit ang ating mga pangarap, katwiran natin, sila naman, ginagawa naman din nila yun, sumushortcut tayo. Gumagawa tayo ng kaparaanan na kung saan ang nasusunod yung ating kagustuhan, hindi ang kagustuhan ng Diyos sa atin. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman sa naisang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Sino na nga ba ang naghahari sa ating buhay? Siyempre, ang ating Panginoong Jesus. Ngunit itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat tinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Ang ganda ho ng illustration na noon. Sabi, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos. Di ba ho tayo, pag nagsusuot ho tayo ng damit, di ba po nakikita ng mga taong nakakahalubilo natin? Except na lang ho yung, siyempre, underwear ho natin, nasa loob yun eh. Pero pag nagsuot ho tayo ng damit, automatic yan. Kita ka niyan. Kita yung suot mong damit. Lalo na kung ang suot mong damit, yung matitingkad na kulay, na kahit nasa malayo ka, nakikita ka. So, yung ilustrasyon na yun, na parang sinasabi, ang buhay Kristiyano na nakay Kristo, dapat nakikita sa atin. Isinalarawan siya na parang isang damit na ating isinusuot para makita sa ating buhay. Ikalabing-isa, kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at Hudyo, ang tuli at ang di tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya nasa inyong lahat. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Take note ha, minamahal niya at pinili. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba,
mahinahon, at mapagtiis. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Kung titignan ho natin, self-check ho tayo. Alin na kaya rito ang meron akong katangian? Mahabagin ba ako sa aking kapwa? O ako pa ang pinagmumulan ng kapahamakan nila? Mabait ba ako sa mga nangangailangan? O ako pa ang patuloy na nagdidiin sa kanila upang sila ay patuloy na malugsok sa kahirapan? Mapagpakumbaba ba ako? O lagi kong sinasabing, kayo, ganyan kayo. Ako, hindi ko ginagawa yan. Mahinahon ba tayo? O lagi tayo nakasinghal? At mapagtiis ba tayo? O pag nahirapan tayo, ayoko na. Ang hirap. Mapagpasensya kayo sa isa't isa, kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Isa to sa pinakamahirap gawin kung tayo ay aasa sa ating kakayahan. Kung tayo ay magiging historian, hindi ho talaga natin magagawa yan. Bakit? Kasi every time na magpapatawad na tayo, at lagi ho natin i-entertain yung mga bagay na ginawa ng kapwa natin na hindi maganda sa atin, baka hindi rin ho natin ito magawa. Kaya nga, habag at grasya ng Diyos ang kailangan natin. At laging nating maalala na kung siya nga pinatawad ni Lord ako din pinatawad ni Lord. Para, bakit hindi ko siya patatawarin? At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. Kaya nga po ang isang samahan, ang isang pamilya na merong pagkakaisa, ibig sabihin, merong pagmamahalan. Pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may bagong karunungan. Buong puso kayong umawit sa mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon dahil tayo po nagkakaisa sa Espiritu at katotohanan na papapurihan, pasalamatan at sambahin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa buhay ng ating music team dahil sila ang instrumento na pag tayo ay nagkakaisa rito sa simbahan, nakakaawit tayo ng magaganda at makalangit na awitin sa ating Diyos. Sa ating pag-worship sa ating Panginoon, hindi ho yan kailangan ng Diyos para maitaas siya. Bakit? Kasi nasa itaas ng ating Panginoon. Ang kaluwalhatian niya naroon na. Ano ho yung ipinapakita natin pag tayo'y sumasambat sa Diyos? Pinapakita natin na tayo ay dumidepende sa Kanya. Tayo ay sa Kanya lamang nakaangkla. At kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala ho tayong magagawa. Sa panghuli, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Kaya nga, every time na tayo ay may pinaplano o may iniisip pa lang na gawin, lagi nating isipin, ito ay ating gagawin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Parang sinasabi dito, na ito ba'y makakapagbigay ng kapurihan sa Diyos o baka naman magiging kasiraan o katisuran ito pag aking ginawa. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Maraming salamat sa pribileyo at kalayaan na patuloy po naming natatamasa na makapakinig, makapagbasa ng iyong mga salita, mensahe sa bawat isa sa amin. Patuloy, Lord, na malayang kumilos ang banal na Espiritu at patuloy na bigyan kami ng karunungan, katalinuhan, upang maunawaan ang nilalaman ng mga salitang ito. Maging ang aming mga kapatiran na makakapanood ng recording na ito,
kumilos po kayo sa kanilang buhay. Maging ang inyong lingkod na naatasa magdala ng iyong mensahe sa araw na ito, Panginoon. Sa iyo lamang po ako dumidepende at humihingi ng karunungan, katalinuhan, katapangan upang maihayag, Panginoon, ng wasto na ayon sa iyong kalooban at katuruan ang mga salita mo ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At dyan po nagtatapos ang mensahe ng Diyos. Bilis no? Hindi po, purihin ang Panginoon. Sa umagang ito, ang ating tema po ay ang pamumuhay sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Sabihin po natin, pamumuhay sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Balikan ho natin yung verse 1 hanggang 2. Yamang binuhay kayong muli nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang iniisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kasi nga po, nung tayo ay wala pa kay Kristo, ang mga bagay na ating iniisip, usually at probably karamihan dyan, may kapakinabangan para sa atin. Di ba? Tinuturo natin sa mga anak natin, mag-aral kayong mabuti para pagtanda ninyo, maging isang mabuting empleyado kayo, isang mabuting negosyante para mapagyaman kayo. Minsan nga, di ba, pinagmamalaki pa ng magulang na siya ang mag-aangat sa amin sa kahirapan. Pero sabi nga dito na pag tayo ay nakay Kristo na, ibahin na natin ang ating pag-iisip. Isipin natin ang mga bagay na nasa langit na kung saan kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ano ba yung mga bagay na yun? Yung mga bagay na makakapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Hindi ho masamang maging mayaman dahil ang pagyaman po, iyan po ay ginagamit ding instrumento ng Diyos para tayo ay maging daluyan ng pinansyal na pagpapala sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatiran o sa ating simbahan. Inilarawan ni Pablo ang mananampalataya bilang mga namatay na nabuhay muli kasama ni Kristo at ang ating buhay bilang itinago ng Diyos sa kapiling ni Kristo. Tayo po, pag tinitignan ho tayo ng Diyos Ama na nasa langit, ang nakikita na ho sa atin ay ang ating Panginoong Yesus. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos. Kasi kung wala si Kristo, ang makikita ho sa atin, yung kasalanan ho natin, yung nilalaman ng ating puso na karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang tayo pinatawad, kundi tayo rin ay nahiwalay sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa buhay po natin ngayon, nabubuhay tayo dapat para sa Diyos. At ngayong umaga, titignan natin kung ano ang larawan ng pamumuhay sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo bilang resulta ng nabanggit na katotohanan. Una, hinahanap at itinakda natin ang ating mga isipan sa makalangit na mga bagay. Hinahanap at itinatakda natin ang ating mga isipan sa makalangit na mga bagay. Kaya nga binasa natin kanina, yamang binuhay kayong muli, nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit, ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panglupa. Dahil namatay na tayo sa kasalanan, hindi na natin dapat ituon ang ating isipan sa pagtupad sa dati nating mga makasalanang pagnanasa. Kaya nga po, di ba, yung iba, maganda naman ang hangarin na mapagyaman sila ng ating Diyos. Maganda naman ang kanilang hangarin na makarating sila sa posisyong ganito or maging isang public servant sila, pero dahil ang pagnanasang iyon ay hindi kalooban o hindi ang katuruan ng Diyos,
naiiba ang kanilang landas. Doon pumapasok ang dyablo na kung saan magbibigay siya ng magbibigay ng mga bagay na talagang masasabi natin na, oo nga, maganda to. Magugulat na lang tayo dahil may inaasam-asam tayo, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi makalangit na gawain. Tatayo tayo ng negosyo, una kagad nating iniisip, may kakilala ba ako sa munisipyo? Katwiran natin, meron naman akong kakayahan, maglalagay na lang ako. Magso-shortcut na lang ako. Ako, kukuha ko ng lisensya, meron ba kayong kilalang fixer sa LTO? So, yun yung mga bagay na dati nating gawain na dapat hindi na natin ito ginagawa at hindi na natin iniisip na gawin pa. Kasi nga, dapat ang ginagawa na natin ay mga kaisipan na kasakasama natin ang ating Diyos. Sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo, namumuhay tayo ngayon ng may malapit na ugnayan sa Kanya bilang pinagmumulan ng ating buhay at dahilan ng ating pamumuhay. Makatwiran lamang na hangarin natin siya at ang mga bagay ng Diyos. Kapag itinuon natin ang ating isip sa Kanya, kinikilala natin na siya ang patunay na laman ng ating mga isipan. Isinasaalang-alang natin kung paano siya pasayahin at kung paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya nga po, di ba, isang magandang illustration dyan, kung talaga mahal natin ang ating mga magulang, tayo ay nagiging isang masunurin na mga anak. Kamakailan lang po, naging viral issue yan sa social media na ang tanong obligasyon daw ba ng anak na pagdating ng panahon at matanda ng kanyang magulang, kahit may sarili siyang pamilya, obligasyon ba ng anak na kalingain at alagaan ang kanyang magulang? Yung iba sabi, oo daw. Yung iba naman sabi, hindi. Nagtatalo-talo sila. Kung tutusin, hindi naman ho natin yan pagtatalunan Or hindi dapat natin yung pagtalunan. Bakit? Kasi kung may Kristo tayo sa puso, meron bang tinatangi ang Diyos? Meron bang sinasabi ang Diyos na, wag mong mahalin yan kasi makasalanan yan? Naku, wag mong mahalin yan, wag mong alagaan yan kasi nung bata ka, pinagmalupitan ka yan. Meron ba tinuturo ang Diyos sa atin na gano'n? Di ba po wala? Ang tinuturo sa atin ng Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig, pag iyan naranasan natin, kahit na yung ating magulang, hindi yan na nagbigay sa atin ng pag-ibig na naranasan natin ngayon na tayo ay nakay Kristo na, lalabas at lalabas yan. Magpapasalamat sa Diyos ang magulang mo. Bakit? Kasi pinangangalagaan mo siya. Kasi mahal siya ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. Dapat hindi na pinag-uusapan or hindi na pinagtatalunan. Minsan, di ba po, dumarating din yan sa mga magkakapamilya, sa magkakapatid. Nagpapakiramdaman, sino ba ang tutulong, sino ba ang susuporta. O kaya naman, pag may sumuporta, parang katwiran ng sumuporta naman, ito na yung binigay ko, kayo naman. Parang, ano tawag doon? Parang nagtatarahan sila. Ito na yung nagawa ko, kayo naman. O next month, kayo naman. Hindi dapat ganun po no? Bilang Kristiyano, ganun ho ba tayo? Tayo ho ba tinatarahan tayo ng Diyos? Na pag may ginawa tayong mabuti sa ating kapwa, 1 point ka sa langit. O nagkasala ka, -1 ka sa langit. Baka pag tinarahan tayo ng Diyos, ang mangyari ho sa atin, ang laki ng deficit natin. Mas madami yung minus points sa nagiging natin na points. At kung ganun ang Diyos, edi sana hindi na tagapagligtas ang binigay ng Diyos sa atin. Hindi na ang ating Panginoong Yesus. Sino na dapat ang ibinigay niya? Edi accountant. Di ba? Para alam nung accountant, ito si Brother Melvin. Nako, Lord, hindi aabot. O sige, bigyan pa ng mga 5 araw yan, baka gumawa ng mabait. O baka gumawa ng mabuti sa kapwa. Di ba po? Edi sana ganun lang. Pero hindi po dahil alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa mabuting gawa. Regardless kung sa pamilya mo yan, sa kapwa mo yan, habag at grasya niya ang magliligtas sa atin. Kaya nga, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Purihin ang Panginoon. Sabi nga, ano ang mga resulta
ng paglalagay ng ating isipan sa mga bagay ng Espiritu ayon sa aklat po ng Roma. Sabi po sa Roma 8:6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Di ba po tayo, nung hindi pa tayo nakakakilala kay Kristo, pag may mga bagay ho tayong nagawang hindi karapat-dapat, o mga shortcut na ginagawa, mga lagay-lagay, minsan nararanasan natin, andun yung conviction. Kasi alam mo, sa sarili mo, nandaya ka. Pero kung ikaw ay sumunod sa kagustuhan ng Diyos o sa kanyang mga katuruan, kahit 4 na oras lang tulog mo, kahit 2 oras lang tulog mo, parang piling mo natulog ka ng 8 oras. Tapos paggising mo, andon ang pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Bakit? Kasi nagising ka na naman. Andyan na naman yung biyaya ng buhay. Amen po ba? Pangalawa, pinapatay natin ang anumang makamundo sa atin. Pinapatay natin ang anumang makamundo sa atin. Sabi po sa 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyosan. Ang pamumuhay na nakahiwalay para sa Diyos ay nangangahulugan ng pagpatay sa anumang pag-aari ng lumang makasalanang kalikasan. Hindi na tayo dapat makipag-ugnayan o dapat makiugnay sa mga bagay na iyon tulad ng hindi natin pakikipag-ugnayan sa mga taong namatay na. Banggit yan na sabi sa atin na ituro na rin sa atin ni Pastor Archie yan. Yung mga taong namatay na, wala na ho talaga tayong kaugnayan doon. Kasi namatay na. Ganun din yan sa ating dating pagkatao na makasalanan. Patay na yun eh. Bago nilalang na tayo kay Kristo. So dapat din na tayo nakikipag-ugnayan doon. Sabi po sa 8:10, ngunit ngayon itinakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob, iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat tinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Pati ang mga gawa nito, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo nyo siyang makilala. Take note po, no? Sinasabi diyan, isuot natin ang bagong pagkatao. Patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos. Hindi ko sinabi diyan na isuot ninyo ang bagong pagkatao dahil nagbago. Ibig sabihin, patuloy na nababago. Ibig sabihin, hindi instant. Kaya tayo minsan, tayo pa minsan ang nagpapahirap sa kapwa Kristiyano natin eh. Bakit? Kasi na-born again, nagkamali minsan, sinabi mo, hindi mo na dapat ginagawa yan, born again ka ni, Christian ka na. Sabi nga dito, patuloy na nababago. Hindi sinabi na pag na-born again, automatic, nagbago, ibang tao. Nangyayari yan sa ilan. Talagang grasya ni Lord yun. Pero tayo po ba? Tanungin ho natin ang sarili natin, nung nakakilala ho ba tayo kay Kristo? Automatic, paggising natin o pagsabi natin nung amen nung tayo'y tumanggap sa Kanya, bago na ho ba kagad tayo, yung pag-uugali ho natin? Yes, bago nila lang tayo, pero yung pag-uugali ho natin, nandun pa rin. Meron ho ba ditong hindi na nakakapagmura? Meron ho ba ditong hindi na nakakapag-isip ng mga mahalay na kaisipan? Meron ho ba rito na pag may ginawa yung tao sa atin, nag-iisip din kaagad tayo? May na-promote nga, instead na matuwa, inisip kaagad, sip-sip kasi yan. May pinagyayaman si Lord, kasi naman, nandadaya yan sa negosyo niya kulang ang timbangan. Di ba po? Nakakalungkot man isipin, pero yun ang realidad. Nangyayari sa atin yan. Kaya nga tinuturo sa atin ng Diyos na patuloy tayong lumakad kasama niya. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago
at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya purihin ang Panginoon. Kahit na umuulan, magkakasama tayo rito. Hindi ho natin sinasabi na yung mga kapatid ho natin na nandyan na wala rito, hindi ho natin sila katulad. Hindi ho natin alam kung ano po nangyari sa kanila, bakit hindi ho sila nakadalo. Diyos ho ang nakakaalam nun, kaya hindi rin ho natin sila pwedeng musgahan. Hindi ka umattend ng Bible study, hindi kita nakita naka-online. Paano ka nakasiguro na hindi niya napanood yun after matapos yung live broadcast? Hindi ka nananalangin kasi, hindi ka namin nakikita sa dawn prayer. Hindi ka nananalangin din, hindi ka namin na nakakasama sa prayer meeting every night. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Hindi ka namin nakakasama. May CCTV ho ba tayo sa bahay nila? Nakikita ho ba natin na pag nasa loob siya ng kwarto, nananalangin siya? Nakikita ho ba natin yon? Di ba hindi po? Maaring nga kahit yung mahal nyo sa buhay yung kasama nyo sa tahanan ninyo, hindi kayo nakikitang nananalangin. Kasi hindi mo kailangan i-broadcast. Tinuturo sa atin dito, panakita sa Facebook, naglalagay ng emoji na prayer, I'm praying for you. Tinuturo sa atin ni Pastor Archie yan, pero ang totoo, hindi naman natin pinagpre-pray. Pero wag na nating sabihin na, hindi nga ako nagpe-Facebook Pero alam naman natin, ang laman ng wall ng mga taong kinaiingitan natin. E di pareho lang din ho tayo doon. Hindi ka nga nagko-comment na, I'm praying for you. Pero binobroadcast mo naman na pinagpre-pray ko kayo isa-isa. Ano ba kakaiba natin doon? Hindi ko ba mas mabuting ang Diyos na lang ang nakakaalam na nagpre-pray ka? Amen po ba? Hindi ko na kailangan sabihin na, Kuya Greg, pinagpre-pray kita. Nag-post, may problema. Pinagpre-pray kita. Get well soon. In Jesus' name. Isuot natin ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Hindi ho simbahan ang maglalapit sa atin or ang magliligtas sa atin sa Diyos. Yung ating personal na relasyon sa Diyos. Kahit na sinasabi ko sa inyo, kinakausap ko kayo, pinagpre-pray ko kayo, kung yung Diyos mo mismo hindi mo kinakausap, magbabalat kayo po tayo. Lahat po tayo rito makasalanan. Lahat po tayo rito may pagkukulang. Pero natatakpan ho yan ni Kristo dahil ang Diyos Ama na nasa langit, si Kristo na ang nakikita sa ating buhay. So bakit hindi tayo susunod sa Diyos? Bakit hindi natin isusuot yung makadiyos na gawain? Kung alam natin na pag hindi tayo sumunod, kapamakan ang ating kahihinatnan. Ang ating mga dating paraan ay walang lugar sa isang buhay na kaisa ni Kristo. Maraming beses na sa banal na kasulatan, ang buhay at kamatayan ay hindi tungkol sa langit o impyerno, ngunit tungkol sa anumang karanasan o paglihis sa kalidad ng buhay na nais ng Diyos sa atin. Nalilinlang tayo ng dyablo minsan, or kadalasan, nalilinlang tayo, pinaparamdam niya sa atin na hindi, iyan ang dapat mong gawin, kasi iyan ang nais ng Diyos. Wala namang ibang hangarin ng dyablo, kundi linlangin ho tayo, at patayin tayo, di ba po? Bulungan tayo ng kung ano-anong bagay. Minsan, gumagawa ka na ng mabuti sa kapwa mo, iba pa rin ang itatanim. Minsan, sabi nga, kaya nga importante, self-check tayo. Kailan natin gagawin yung self-check? During our personal devotion or communion with the Lord. Para makita natin. At ang konfirmasyon niyan, kung talagang nagbabago ho tayo, yung mga taong nakapaligid sa atin, lalo-lalo na yung mga nakakakilala talaga sa atin. Bakit? Kasi napapansin nila, may pagbabago sa iyo. May pagbabago sa akin. May pagbabago sa atin. Paano nilarawan ng mga taga-Roma ang katotohanan ito? Sabi po dito, huwag na ninyong pagharian ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito.
huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Tingnan niyo po, no? Pag tayo ay patuloy na lalapit sa Diyos, naunawaan natin na dapat patay na ang dati natin makamundong katawan o yung pagnanasa, makikita sa atin at magagamit tayo ng Diyos sa maging kasangkapan ng kabutihan sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, sa lipunan na ating kinikilusan, at sa ating simbahan. Ano po yung pangatlo? Isuot natin ang, sabihin po natin, pag-ibig. Sige po, sabihin po natin, pag-ibig. Pag-ibig ni Kristo. Isuot natin ang pag-ibig ni Kristo. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Ilan yan? Mabait, mahabagin, mapagpakumbaba, mahinahon, mapagtiis, mapagpasensya, 6. Sa 6 kaya na yan, ilan na kaya ang meron ako niyan? Meron na bang isa? Meron na bang 2? Meron na bang 3? O baka in progress, magkakaroon na ng isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ninyo o sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. Purihin ang Panginoon. Bilang minamahal ng Diyos, ngayon na itinalaga para sa Kanya, dapat nating isuot ang pag-ibig na natanggap natin mula kay Kristo. Isuot natin ang ating bagong pagkatao na binago upang maisailalim or maisalamin natin ang Diyos. Kahit na sa katiting na katangian ng Diyos, makita sa atin, sumalamin ito na ay born again nga to, ay Kristiyano nga to, ay tagasunod nga ni Kristo to. Minsan, mixed emotions yan eh. Pag sinabihan ka ng katrabaho mong, born again ka pala, yung pagtanong niya, yung pagsabi niya nun, parang may question mark. Ang nakakalungkot baka ang reply mo, actually, I'm a born again secret agent. Kasi hindi ko pwedeng ipakita na Kristiyano ko. Or maaring, kaya pala ang buti-buti nitong taong to, Christian pala. O kaya yung boss mo yung magsasabi, no, kaya naman pala tapat to, kahit na pag tinitingnan ko sa CCTV, kahit wala yung mga katrabaho or yung kanyang boss, tuloy-tuloy ang trabaho, namimit niya yung pala, Kristiyano. Kasi nga, di ba, sabi kanina sa ating nabasa, lahat ng ating gagawin ay gawin natin para kay Kristo. Kaya yung pagpapagalo natin, yung pagising ng umaga, kung kayo magdo-dawn prayer, matutulog na lang, attend ng prayer meeting, o ikaw mismo sa sarili mo magpre-pray. Gigising ka ng maaga, kailangan mag-practice ng music team. Huwag ho tayong mag-alala. Kasi pag yan, ginawa ho natin kay Kristo, hindi ho para sa church, hindi ho para sa leader, hindi ho para sa mga kapatiran, ginawa natin kay Kristo yan, nagiging kaisa tayo ng Diyos. At hindi nyo mararamdaman yung parang sinasabi nga na pagod na ako. Bakit? Si Lord ba napagod nung ikaw ay kanyang ginagabayan? Napapagod ba ang Diyos? Minsan, totoo yan, tao lang tayo, nakakaramdam tayo niyan. Hindi ho natin maiaalis na minsan magtatampo tayo. Pero lagi nating iisipin,
Kalooban ba ni Lord na magtampo ka? Kalooban ba ni Lord na magalit ka? Kalooban ba ni Lord na ganito, ganyan? Na hindi, magpapahinga na ako. Hindi eh. Sino ba pinaglilingkuran natin? Ang Diyos. Kaya tama lamang na tayo'y magpatuloy at isuot natin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga nila, ang pag-ibig, di ba po, hindi nagmamapuriyan. Ang pag-ibig, kung talagang mahal mong kapatiran, kausapin mo personal. Hindi yung kung saan-saan mo papadadaanin. Kundi yung, yung pariringgan mo. Hindi, di ba? Ba't hindi natin kausapin diretso? At sabihin natin, kung ano yung nakikita natin pagkakamali, at tanungin din natin yung sarili natin. Baka naman grabe ako kung magsabi, pero ako mismo, yung sarili ko, hindi ko nakikita. Or hindi ko kayang tumanggap ng feedback sa mga kapatiran o sa mga katrabaho ko o sa mga mahal ko sa buhay. Dinadaan ko na lang sa init ng ulo o kaya dinadivert ko ang mga usapan pag alam kong nako-corner na ako. Di ba po? Habang itinuturing natin ang ating sarili na patay na sa kasalanan at itinalaga para sa Diyos, natututo tayong magmahal at magpatawad sa iba tulad ng pagmamahal at pagpapatawad niya sa atin. Sa ilalim ng kanyang pagkapanginoon, tayo ay nagiging mas mahabagin, mas mabait, mas mapagpakumbaba, mas maamo at mas matyaga sa iba. Kaya nga di ba po, ano yung utos nung panahon na ni Kristo? Mahalin niyo ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, mahalin ninyo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? So, recap po tayo. Pamumuhay sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Yan po ang tema natin, na paano nga ba natin ito malalakaran, yung katotohanan na ating nabasa sa aklat po ng Kolosas, at yung tatlong bagay na pinakita natin dito, or pinakita na salita ng Diyos na dapat nating isinasapamuhay. Una, hinahanap at itinatakda natin ang ating mga isipan sa makalangit na mga bagay. Hinahanap at itinatakda natin ang ating mga isipan sa makalangit na mga bagay. Ibig sabihin, kung tayo man ho ay magpaplano, personal, sa pamilya, sa trabaho, lagi nating iisipin, ito ba ay makalangit na bagay? Yung promotion po, makalangit din ho yan. Kung susunod ka sa tamang proseso at magtatrabaho ka para kay Kristo. Nagiging masama ang promotion pag nangaapa ka ng kapwa mo. Hindi na makalangit yun. Pangalawa, pinapatay natin ang anumang makamundo sa atin. Pinapatay natin ang anumang makamundo sa atin. Yung mga bagay na hindi natin mabitaw-bitawan. Iaisak na natin sa Diyos yan. Sinasabi natin, gusto na natin itong bitawan, pero ang realidad, ayaw naman nating alisin sa katawan natin. Yung mga bagay na pwede magpahamak sa atin, ayaw naman nating layuan. Kaya nga, di ba, lagi pa na sa ating Pastor Archie, hindi totoo yung kanta na yung tukso, layuan mo ako. Tayo ang lumayo sa tukso. Takbo tayo palayo, papunta tayo kay Kristo. Pangatlo, isuot natin ang pag-ibig ni Kristo. Sabihin po natin, isuot natin ang pag-ibig ni Kristo. Minsan may natitisod sa atin. Bakit? Tama naman na sabihin mo na ang isang kapatiran mo na lumalaki na kasi concern ka sa health niya. Pero bago mo sabihin, tanungin natin ang sarili natin. Pag sinabi ko ba to, pag-ibig ba ni Kristo mararamdaman niya? I'm not saying na wag nating sabihin, pero pag-isipan natin kung ano ang tamang pagsabi. Pwede mo kasi sabihin na, ay brother, alam mo, pansin ko, lumalaki na tiyan mo. Baka mamaya, ma-stroke ka. Diba? Isipin natin, paano ba natin sasabihin? Dahil una, tayo, kung kaya ho nating tumanggap ng feedback,
ng very candid, huwag niyong isipin na yung iba kayang tanggapin yun. Amen? Hindi ho tayo kasi pwede talaga magkumpara. Alam mo, okay yun naman yung pagkanta mo kaya lang talaga minsan wala ka talaga sa tono. Ba't hindi natin pag-isipan, paano ko ba ito sasabihin sa kanya na may encourage siya na mag-practice? Na may encourage siya na pag-aralan maigi yung kanta at makanta niya ito para sa Diyos. Minsan, nagbibigay din tayo ng papuri. Tama naman yun. Sabi nga, ibigay natin ng credit when it's due. Pero minsan may cambio. Uy, very good, kapatid ang galing ng paggawa mo doon. Kaya lang, dapat mas maganda sana kung ganun ginawa. Pinuri mo, pero nilaglag mo. Alam mo, blooming ka ngayon, kaya lang di bagay sa'yo yung kilay mo. Alam mo, ang ganda ng damit mo, mamahalin yan, Kaya lang, baduy ng kulay. Di ba po, parang sa trabaho, importante yan Minsan, kaya pala yung mga tao natin na nasasakupan natin sa trabaho, kaya pala hindi sila nagiging masaya. Kasi tayo na pala yung pinagmumulan nung disheartened nila. Kaya nagugulat tayo, ba't kaya ang daming nagre-resign? Sa trabaho po na aking pinapasukan, ganun po, ina-assess po yun Minsan makikita may pattern talaga. Pagka yung isang area, ang boss nila kakaiba, ang pag-uugali, walang nagtatagal. Samantala doon sa isa, ang daming napopromote, motivated, committed employees. Bakit? Kasi nagagabayan ng tama, nabibigyan ng tamang feedback at natutulungan. Sa mga magulang dito, hindi naman tayo, di ba, pwede magsabi lang ng basta bawal. Kailangan ipaliwanag. At hindi lang basta maipaliwanag, dapat maituro kung ano ang dapat gawin. Kaya sa ating pangwakas, sabi po sa Colosas 3:17, tungkol sa nakakahikayat sa atin na kumilos para sa ikabubuti ng mga nakapaligid sa atin, sabi dito, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamagitan niya'y magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano man ang ating gagawin o sasabihin, gawin natin lahat ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at sa pamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos. Pag ito ba sinabi ko sa Kanya, may pag-ibig ba to o wala? Kung hindi man natin kayang sabihin or kung hindi ho natin ito masasabi ng may pag-ibig, siper na lang ho natin yung ating mga bibig at patuloy tayong manalangin sa Diyos na baguhin ang ating puso. Minsan, isa yan sa panilinlang ng dyablo. Pinagpray-pray mo yung kapwa mo na magbago, pero ikaw, yung sarili mo, hindi nagbabago. Kasi feeling mo, mataas ka. Feeling mo, ikaw na. Pero hindi. Pag-pray natin sarili natin, baka ang kailangan magbago, tayo. Para gamitin tayo ng Diyos na maging instrumento ng pagbabago ng ating kapwa, ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya nga, krus ni Jesus, kabanalan, runong, ugnayan, sigasig. Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na aming natanggap ngayong umaga. Sa aklat po ng Kolosas,
Mapakita, Panginoon, na mamuhay kami sa ilalim ng pagkapanginoon ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus. Pinakita mo sa amin, Panginoon, na lahat ng aming mga gagawin ay dapat maitakda na ito ay gagawin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Patuloy, Lord, na gabayan niyo kami sa pamagitan ng iyong mga salita na patuloy po namin, Lord, na patayin ang aming mga makamundong hangarin dito sa lupa, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, gabayan niyo kami at patnubayan ng banal na Espiritu na maisuot namin ang pag-ibig ni Kristo. Sa anumang aming mga gagawin, anuman ang aming iniisip, Panginoon, lagi po naming isipin na ito ba ay makakapagbigay kaluwalhatian sa iyo. Ang aming bang gagawin na ito or aming pagpaplanong ito ba ay sumasalamin sa kagustuhan ng Diyos sa amin. Lord, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba. Kung kami po ay aasa lamang sa aming mga kakayahan, hindi po namin ito malalakaran. Kaya patuloy, Lord, na ang aming pansin ay sa inyo lamang. Patuloy, Lord, na gabayan nyo kami at patnubayan at ipaalala sa amin na manatili ang aming mga paa na nakatungtong sa lupa upang ang aming pagtingin sa iyo ay lagi kaming nakatingala patungo sa iyong kaluwalhatian. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya ang aming tiwala at pag-asa at pananampalataya, sa inyo lamang po namin iaangkla sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin na may pagsusumamo at pananampalataya sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa salita niya na narinig natin ngayon. Nawa ay tumimo sa ating mga puso. Ngayon naman po ay dadako tayo sa panalangin sa ating mga kaloob. Tayo po ay manalangin. Hawakan po natin ang ating mga kaloob. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo sa umagang ito na kami, Panginoon, ay binusog mo sa lahat ng mga karunungan na narinig namin na anuman ang aming gagawin, anuman ang aming isipin, anuman aming sasabihin, ay pangunahan mo po kami at patuloy na gabayan upang hindi kami, Panginoon, mamali at maligaw, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, nawa, Panginoon, ay gamitin mo po ang mga anak mo na maging daloyan ng iyong pagpapala, O God. Sabi mo nga po sa inyong salita, ang naghahasik ng kaunti ay aani ng kapiranggot at ang naghahasik ng marami ay haaani ng marami, O God, nang higit pa sa kanilang mga pangangailangan, O Lord. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga anak mo na patuloy na nagtatapat, na imabalik ang mga kaloob sa inyong iglesia, O God. At Panginoon, dalangin namin na pagpalain mo po, Lord, ang lahat ng mga trabaho, mga negosyo ng iyong mga anak, Panginoon, upang patuloy sila na maging daluyan ng iyong pagpapala, upang matugunan ang mga pangangailangan sa inyong ubasan. Lord, dalangin din po namin na ang mga kaloob na ito ay magamit lamang sa ikalalago ng inyong iglesia. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig
luwalhatiin, babalak pagsisigaw, dadakilain, nagumabol sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, babalak pagsisigaw, dadakilain, nagumabol sa piling mo, ang kalakasan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, babalak pagsisigaw, dadakilain, nagumabol sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Ayan, dadako na po tayo sa ating mga pagbati. Happy birthday po, May 30, Sister Linda Pineda, Bisaya. Ayan, mag-isa lang po kayong may birthday ngayong week. Kaya special po kayo, panalangin po namin kayo. Sige po, dyan na lang po kayo tumayo para pag-pray po namin kayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Sister Linda, Panginoon, Sir Baby, O God. Napatuloy mo po siya, Panginoon, bigyan pa ng maraming taon, ng punong-puno ng pagpapala, O Lord. Maraming salamat po sa kanyang buong pamilya. Patuloy na gawin mo siyang pagpapala sa kanyang buong sambahayan, O God. At dalangin namin, patuloy mo siyang bigyan ng bakod ng pag-iingat at patuloy na kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat sa kanyang pagtatapat sa inyo, Panginoon. Tunay, O God, na pagpalain mo siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Happy birthday. Bible study po natin, Wednesday, every 7 o'clock po ng gabi, Facebook page po tayo. Sana po ay marami po ang makapakinig ng Bible study na to. At prayer meeting po natin, tuloy-tuloy, everyday po yan, 5 a.m. hanggang 6 a.m. At sa gabi naman po, Friday, Saturday at Monday po, 8 p.m. to 9 p.m. po. Wala pa po kaming schedule ngayon ng roving prayer meeting kasi po naghahanap pa po kami ng venue kung saan. Kung sino po ang gusto po na magkaroon ng prayer meeting sa bahay, approach nyo lang po ako at mag-schedule po tayo ng prayer meeting sa bahay nyo. Presider. Sa next week po, June 2, first week po ito, ang presider po ay si Pastor Melvin Visda. Prayer for tithes and offering po, Brother Boy de los Reyes. Ang flower bringer po, Talag Family. At ang mga element bearers po, sila Brother Boy de los Reyes, Sister Marley de los Reyes, Brother Greg Melendez, Sister Emmy Melendez, Brother Vic Soriano and Sister Linda Soriano, Brother Jimmy de la Rosa and Sister Alice de la Rosa. Ngayon po, tatawagin ko na po si Pastor Melvin para sa ating closing prayer at final bit.
Amen po rin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo para po sa ating pambukas na panalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na nagdaan na kami, Panginoon, ay patuloy, Lord, na inyong sinamahan at pinangunahan sa gawaing ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa espiritual na biyaya na aming natatanggap sa araw-araw. Maraming salamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pamilya, sa biyaya ng trabaho at negosyo, sa biyaya ng maayos sa pangangatawan at kalusugan. At higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa mga katugunan mo po, Panginoon, sa aming mga panalangin. Tunay nga, Lord, na kayo po ay tapat at dakila na tumutugon at dumidinig sa inyong mga lingkod at anak. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, sa buong linggong paparating na ito, patuloy Lord na aming ito'y itinataas at ipinagkakatiwala po namin ito sa inyo, na ang bawat mga kilos at gawat pananalita po namin, ito ay makapagbigay kaluwalhatian sa inyo at sumasalamin ito sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy Lord na kami ay inyong patnubayan at gabayan ng banal na Espiritu, upang sa aming mga kilos at gawa at pananalita, ikaw ang makita. At manatili ang mga aral mo sa aming puso, at higit sa lahat, makita ito sa aming kilos. Kaya Lord, patuloy Lord kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa ulan-dala ng bagyong ito. Alam po namin, biyaya ang dala ng bagyong ito sa aming bansa, sa aming mga kababayan na nasalanta ng sobrang tag-init. At dalangin po namin, Panginoon, loobin niyo po, Panginoon, na humina ang hangin at lakas ng ulang ito sa mga dadaan ng bayan at probinsya at walang masasalanta o anumang mga kapahamakan na matatanggap o matataglay ng bagyong ito sa aming mga kababayan. Bagkus, pagpapala na pagbuhos ng ulan. Lord, sa buong linggong paparating, kayo po ang siyang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatiran na patuloy na nakikisa sa Espiritu at katotohanan upang kayo'y mapapurihan, mapasalamatan, at maitaas, masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor na patuloy na nagpapagamit sa inyo, sa Pastor Archie, na patuloy na maggamit, Panginoon, siya sa pagpapahayag ng iyong salita. Karunungan, katalinuhan, katapangan at pag-ibig ay sumakanya. Ang mga lingkod ng iyong simbahan, ang mga board of elders, ang mga ministry heads, Panginoon, at kanya-kanyang mga miyembro na ito. Patuloy, Lord, na gamitin niyo po kami mahitili sa inyong ministeryo at ikaw ang makita sa aming mga buhay. Gamitin niyo po kaming isang buhay na patotoo. At patuloy, Lord, na ang laman ng aming puso ay mapaglingkuran ka, Panginoon, dahil kayo po ang aming pinaglilingkuran, hindi po ang mga tao. Gamitin niyo po kaming instrumento na maging daluyan ng pagpapala sa mga kapatiran. At maging ang mga kapatiran na naririto, Panginoon, gamitin niyo po sila, instrumento na maging daluyan ng espiritual na pagpapala sa kanilang mga pamilya, mga katrabaho, sa mga empleyado nila, Panginoon, sa komunidad na kanilang kinikilusan, Panginoon, at masabit, makita, buhay ang aming Panginoon sa kanilang buhay. Kaya Lord, patuloy po naming pagnanais, ang aming patuloy na panalangin sa inyo na mapangyari sa aming buhay sa mga oras, araw, linggo, buwan at taon pa na darating sa aming buhay, Panginoon, na mapangyari ang nasa aklat po ng bilang 6, 24-26. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh, ngayon at magpakailanman. Ito ang aming panalangin na may pasalamat at pagsusumamo sa tayong pangalan ni Jesus. At lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Tayo po'y tapos na at sa ating pong pag-aawitan, bigyan po natin ng papuri at pagsamba ang ating Panginoon. Ako'y narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam, presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita
naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless us all. See you next Sunday. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. God bless everyone.